Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! Huwag na kayong magulat. Yung mga datihan sa amin nakikinig alam nyo naman yon. Ayoko na magpaliwanag pa. Sana po ayos na ayos lang po kayo. Kumusta po ang inyong weekend? Teka, darating ba dito si Secretary Vince Dizon? Mother, darating ba si Secretary Vince Dizon? Ba't andito si Ma'am? Pakisabi kay John John. Kay John John. Ayan sa labas si John John. Kumusta si Ate Cora Dakong? Good morning, Ate Cora. At kumusta rin kay Secretary Vince Dizon? Iba yung Secretary Vince Dizon natin, ano? Kahit saan nando doon Nakita ko yung picture niya, nasa Surigao ba yun? Siargao, nasa Siargao. Meron pong port na inaayos dun sa Siargao. Mukhang anytime ay ilulunsad nila ang port para sa ating mga turista at iba pa. Pero marami tayong mga lugar sa Pilipinas na napabayaan. Totoo po, yung lalo na yung mga mga paliparan, ano? Sana lang ay sa panahon ngayon ay mas maging maayos dahil the flash itong si Secretary Vince Dizon ang bilis sa umaksyon The Flash na, the Terminator pa. Ang daming tine-terminate. Mga pinagsisisibak. Dapat lang, yung mga dapat sibakin na. O minsan yung pagiging mabait na mother, yun ang nagiging problema no? Kapag ang leader ay walang masamang maging mabait Gusto nating sabihin yun. Tama na ang isang tao ay maging mabait. Kaya lang, yung kabaitan, sa madalas na pagkakataon, inaabuso yan ng mga underlings. Buti sana kung inaabuso lang, halimbawa isang boss ng isang kumpanya, no? Buti sana kung inaabuso lang sa paraang nalilate. Sir, pasensya na, nalate ako. O kaya, sir, baka pwede naman mag-leave ako. Buti sana kung ganun Buti ganun, medyo may mga ganun. Sir, pasensya na at may problema sa bahay, hindi lang ako makapasok ng maaga. Ganun, kung ganun lang yung pang-aabuso no? Hindi, yung iba, pinagnanakawan pa ang kumpanya. Pinagnanakawan ng kumpanya dahil sa kabaitan ng boss. Kabaitan ng boss dahil sa too trusting yung bossing, masyadong mapagtiwala yung bossing, ayun, lumalaki ang ulo ng mga tao at yun nga, napagnanakawan pa ang kumpanya. Ganun din. Ganun din naman sa pamahalaan. Kapag ka ang boss ay masyadong mabait, ayun, sasabihin ng mga tao, hindi, ayos lang yan, maiisahan natin yan, mabait yan Kapag nahuli tayo, iiyakan lang natin yan. Pagka nag-iyak-iyak tayo, lumuha tayo dyan, lusot na tayo dyan, maaawa sa atin yan. Kay Secretary Vince Dizon, maaawa din sa iyo yun, pero maaawa kang buhayin niya. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Hindi ba may mga ganong mga tauhan no? Yung mga empleyado. Ang dami mo ng pagbibigay na ginawa pero imbis na magbago, lalo pang nagiging malala. Ay nako. Secretary Vince Dizon, sipain mo mga dapat. Actually, ito'y dapat din gawin pang government agency. And siguro tataas tayo ng konti, Mr. President, pag may cabinet members o kaya mga appointees ninyo na ang sabi nga nila inept, incompetent, and corrupt, hindi na dapat pinagtatagal yung mga yan. Ngayon pong araw na ito ay may transport strike ang hanggang kailan to, Mother? 26. So 24, 25, 26 meron pong transport strike
ang ilang pong mga jeepney operators and drivers at may mga kasama pa po sila, babasahin po namin mamaya yung listahan ng mga lugar kung saan kansilado ang face-to-face o face-to-face na klase ng mga estudyante. Ayan. So, alam na ng mga teachers yan, alam na rin ng mga eskwelahan yan kung alin ang hindi papapasukin muna sa school ang mga bata. Marami pa rin po kasi sa ating tumatangkilik sa jeep dahil wala namang iba pang option. Ang pinag-uusapan po dyan ay ang tinatawag na modernization. Ewan ko ba, no? Sa totoo lang, yung modernization, kung ito sa malawak na pagtanaw, sino ba sa atin ang ayaw ng modernization? Di ba? Sino ba? Meron bang makasasabi dito, ayokong modernize. Gusto ko lagi kaming luma. Gusto ko laging mausok. Gusto ko po pupugak-pugak. Gusto ko po laging madumi. Gusto ko po halos nahuhulog na yung tapaludo nung jeep na aking sinasakyan. Wala naman sigurong ganun, ano? So yung modernization sa malawak na pagtanaw, maganda naman po yan. Siguro ang idinadaing ng ating mga ibang mga, yung totoo yung mga legit na nagrereklamo dito na may karapatang magreklamo, yung pong pamamaraan ng modernization na tama naman napakinggan ng gobyerno. Kaya lang, kung ito'y sinimulan pa noong 2017, yung pong modernization program na ito, kumbaga doon na nag-umpisang gumulong, anong petsa na? Anong petsa na? 2025 na. Magsasampung taon na po itong modernization. Hindi po ba, mga kababayan? Marami pong aspeto ito. Halimbawa, yung ipinapasok na sasakyan, yung modern jeepney. Ngayon hindi naman na actually jeepney, para na siyang minibus Di ba? Aircon. Pero gaano ba kaganda yung air condition na modern jeep na yan? Gaano kaganda? Gaano katagal ang na ganyan ang itsura niyan? Hindi po ba, mga kababayan? Pangalawa, yung inirereklamo nga po ng ating mga jeepney operators and drivers noon hanggang ngayon, paano naman po yung mga lumang jeep namin na maganda naman ang kondisyon? Ano ba gagawin doon? Ang alam ko, pwede pa naman pabiyahihin, pero unti-unti nang mapapalitan din eventually. Pero kaya nga kailangan mag-usap. Paano mag-uusap kung nasa kalsada at magiging cause pa ng traffic? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Yun, binabasa ko kanina yung balita tungkol sa NLEX. Pwede ba tayong makipag-usap sa NLEX? Ito na naman, Secretary Vince Dizon na naman to. Baka kaya akala nila tatakbong presidente si Vince Dizon. Hindi ho. Masipag lang talaga yung tao. No? Masipag lang talaga. Hindi ba, nagkaroon ng problema dyan sa NLEX. Napaka-traffic. Sus Mariano Kaindo. Grabe po ang traffic sa... Ito ba'y live? Live to? Parang maluwag, ano? Tama, live to. 6:15 yung nasa relo nila. Ito po ay southbound. Yung northbound. Wala ba northbound? Yung northbound ang pinakamatinding na apektuhan dyan sa Marilao. Sapagkat... ayan na, yung pala yung mismong tulay. Ayan yung tulay. Dahil yung pong tulay na yan, tulay sa parang interchange yan, mga kababayan, may vertical clearance po yan siguro napapansin nyo, pagka kahit na hindi kayo driver, makikita nyo may mga tulay na nakalagay vertical clearance. Nakalagay 4.27 meters. So may mga ganun yun. Ibig sabihin nun, hanggang doon lang ang pwedeng ganun lang ang height ng o below that ang pwedeng dumaan doon. Pero kapag ang pinadaan mo diyan matangkad na truck, sasabi talaga 'yon. Sasabit. Yung pong truck na sumabit diyan ay trailer truck yata Trailer truck. Kaya nasira yung tulay. Ang problema, alam nyo naman, kung may sira yung nasa taas, yan tulay na yan, magmamabagal dyan, may gagawin dyan
Ilang lane na lang natitira. So ang sabi po ni Secretary Vince Dizon, wala namang may gusto nung pagkasira ng tulay na yan. Kaya lang, dapat naman sigurong i-compensate yung mga dumadaan doon. Hindi ba? Fair naman yun eh. Hindi ba kaya ka nga dumaan sa expressway para dumaan sa tollway, para maging express yung iyong paglalakbay, para mabilis ang iyong paglalakbay. Kung ikaw ay dadaan dyan at mula dito sa Mindanao Avenue hanggang Marilao, mga 3 oras ang bubunuin mo, higit pa, parang hindi sulit. So, ang sabi ni Secretary Vince Dizon, pwede ba, wag mo nang pagbayarin yung mga dumadaan, at least dyan sa may portion na yan. May sagot yung NLEX. Sabi ba ng NLEX, hindi pwede, mainit ang ulo namin, natalo kami ng Hinebra. Natalo ng Hinebra yung sister company namin na Talk and Text kagabi. Hindi pwede. Hindi po. Ang sabi po ng Talk and Text, tama, sige. Mula ngayon, effective 24 March 2025, ay hindi mo na pagbabayaran. Ganun ba? Magtawag ka nga ng taga-NLEX sa Ineng. Magtawag tayo na taga-NLEX para maipaliwanag at makahingi rin tayo ng update dito po sa North Luzon Expressway. Kayo po, kumusta po ang inyong weekend? Sana po ayos lang kayo and you're able to spend your time with your family. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jelam Tang, Lakyam Kapkauhun, 6:19 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Hi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, NLEX sinuspindi ang toll fee sa northbound na bahagi ng Balintawak hanggang May Kawayan. Panibagong oil price hike, kasado na bukas. Online signature campaign inilunsad para harangin ang hirit na asylum ni Attorney Harry Roque sa The Netherlands. NBI kumilos na para matukoy ang utak ng mga kumakalat na fake news. Ilan pang kakaibang pangalan tumanggap ng confidential funds mula sa OVP. At 3 patay, 2 sugatan sa sunog sa Valenzuela City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. sinuspinde ng North Luzon Expressway o NLEX ang pagsingil ng toll sa northbound ng Balintawak May Kawayan segment simula ngayong araw hanggang sa muling buksan ang lahat ng lanes nito. Tugon ito ng NLEX sa panawagan ni Transportation Secretary Vince Dizon na ihinto ang paniningil ng toll habang inaayos ang nasirang tulay sa Marilao Interchange para mabawasan ang kalbaryo ng publiko habang patuloy na inaayos ang tulay. Nagpasalamat naman si Dizon sa NLEX Corporation sa mabilis na pagtugon sa kanilang panawagan na pansamantalang suspindihin ang pagsingil ng toll sa mga motoristang dumaraan sa northbound ng Balintawak May Kawayan. Ayon sa kalihim, ang mabilis na pag-aksyon sa pagitan ng gobyerno at private sector ay nagpapakita ng commitment na tulungan ang mga commuter upang mabawasan ang epekto ng matinding traffic habang sinisikap na buksan ang lahat ng lanes sa lalong madaling panahon. Samantala, inaasahang tataas ng piso ang presyo ng gasolina, epekto ng tumataas na tensyon sa Middle East. Sa pagtaya ng Jetty Petroleum, nasa pagitan ng piso hanggang 1 peso and 20 centavos kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng gasolina. Napakamahal naman yan.
Nung Sunod- nagbabae, hindi naman ganyang kataas Binabawi din ang rollback, no? Oo. Habang 60 centavos naman ang kada litro ng diesel. Samantala, katiting lang ang inaasahang taas presyo sa kerosene na abot naman hanggang 30 centavos kada litro. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau, ang tumaas sa tensyon sa gitnang silangan makaraang ilunsad ng US ang military strike sa Houthis. Alas 6:25 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agreeing kayo, gising na. Nadagdagan pa ang listahan ng mga kaduda-dudang pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Department of Education noong kalihim pa ng ahensya si Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinunyag ni Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V na tinawag niyang Team Amoy Asim. Uy, Kabilang sa mga ito ang pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Jody Asim. Ayon kay Ortega, lumabas din na pawang mga walang record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority. Matatandaan nung nakaraang linggo lamang nang matuklasan din ng Kamara ang iba pang mga questionabling pangalan na nakakubra din ng confidential fund. Kabilang narito sina Jay Camote, Miggy Mango at 5 individual na nagngangalang Dodong, bukod pa sa unang nadiskubring pangalan na Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Pia Piatos Lim at Xiaomi 8. samantala, iimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation kung sino ang nasa likod ng pagkalat ng mga fake news sa social media. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nais nilang malaman kung sino ang utak ng fake news. Ito ba ay grupo o individual lang? At kung magkano ang binabayad sa mga vlogger upang ipakalat ang maling impormasyon online. Nag-ugat ang planong investigasyon na ito nang maaresto ang Cebu vlogger na nag-post ng edited video ni Pangulong Bongbong Marcos at nagpakalat ng maling impormasyon. Sa kasalukuyan, sinabi ni Santiago na nasa 20 vlogger ang kanilang minomonitor na nagpapakalat ng fake news at kasalukuyan pa silang nangangalap ng mga ebidensya upang sampahan sila ng kaso. Alas 6:27 na umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Naghain ng online petition ng isang Filipino Dutch author. Ang pangalan po ay Joel Vega upang harangin ang asylum bid ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Sa kanyang liham, hinimok nito ang Immigration and Naturalization Service ng the Netherlands na i-deny ang aplikasyon ni Roque para sa asylum. Bigyan din ni Vega na unqualified sa asylum si Roque at bigorin nito na makumpleto ang formal requirements para sa hiling na asylum. Sa salukuyan, meron ng 11,000 pirma ang naturang petisyon. Ito kayang mga ganitong petisyon pinapahalagahan ng mga bansang kagaya ng the Netherlands. Kaya nga Di ba ito yung parang yung ano yung org, yung petition.org yata tawag dun meron yan basta pag nag-type ka, iba-iba yon. Pwede kang mag-file ng petition dun. Doon mo ihahain Basta o makikita doon. Basta marami yon, marami doon, maraming kung ano-anong petition doon. May petition na itigil, may petition na wag nang kakain ng aso. Basta kung ano-anong petition nandun sa petition.org. Oo, parang gano'n, iba-iba. Kaya nga ang tanong ko doon, yung bang ganitong petisyon, kahit makaipon pa ng 1,000,000 pirma yan, Pakikinggan kaya. oo, papansinin ba yan ng bansa na pinatutungkulan? Samantala, ito naman patay ang 3 katao matapos sumiklab ang sunog sa residential area sa Malinta, Valenzuela City. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa kahabaan ng Area 4 na agad idineklara sa ikalawang alarma at naapula bandang alas 5 ng hapon. Ayon kay BFP Camaraba District Fire Marshal
Fire Superintendent Rodrigo Reyes. Ang mga nasawi ay may edad 53, 40 at 12 anyos. Dalawa naman ang nasugatan, kabilang ang isang 37 anyos na lalaki na nagtamo ng sugat sa balikat at isang 8 taong gulang na lalaki na nagtamo naman ng second-degree burn sa hita at binti. Nasa mahigit 20 kabahayan ang natupok ng apoy habang 26 na pamilya naman ang naapektuhan, kabilang na ang mga nasa residential area sa Yanga Street sa Barangay Maysilo, Malabon. Hindi pala petition.org. May petition.org din, pero may yung change.org. Doon, Ito, tinignan ko tuloy bigla. Yung change.org, kaya ang tawag niya, Tina, the world's platform for change. So, yan. So doon lahat makikita ang mga Ayan, petisyon. lahat iba-ibang klaseng petition yan. Kung International makikita. pati dito sa Pilipinas. Ang dami-dami nang nag-file ng petisyon tungkol dito. Diba, itong petition na to, Save Boracay. Oh. So, worldwide pala, nandiyan lahat. Kahit anong petition, pwede mo umpisahan. Kaya nga, anyone can just start a petition and siguro call for action ito para sa mga sa advocacy ng kahit na sino. Minsan, nalalagay sa dyaryo yan eh. Halimbawa, naka 1 milyong pirma na release o kaya ay release sino yung nasa Indonesia dati na kababayan natin na nakauwi na dito at nakakulong, si Mary Jane o kaya release Mary Jane Veloso, ayun, may ganon. At tapos ngayon baka pwedeng maging online petition din yung bring Duterte home, di ba? Depende kumbaga sa basta kahit ano, maniwala ka kahit anong petisyon. Kaya available. Diyan nilalagay rin na may kopya. Pwede yan makita ng public. Oh, public siya. Kaya nga nalalaman siya. Hindi kita mo, binalita din natin mismo. Correct. Na 11,000 ng araw. Kaya kung gusto niyo magpetisyon, ipetisyon niyo yung boss niyo. Halimbawa, masungit yung boss niyo, ipetisyon niyo dito sa change.org. At makikita dyan. At marami na. Susunod! Tito Boy! Oy, ang Pangulong Bongbong Marcos daw, merong lambing sa mga mamamayan. Kung meron daw pong mga kailangan kayo sa gobyerno, sabihin nyo sa pamahalaan. Siguro ito'y on top pa doon sa mga alam na nila na kailangan ng mga mamamayan, di ba? Halimbawa lang, Tina, ikaw ba bilang mamamayan, ano concern mo sa gobyerno? Nako, more on infrastructure. Mga daan na hindi napapansin masyado. Yan. Kaya pala yung daan, kahit kahit maayos, tinutungkab na isa pa yun. At kapag tiningnan mo kasi yung mga survey ng Pulse Asia, Okta Research at iba pa, ang sinasabi lagi ng mga kababayan natin, ang number one concern, yung pagkain. Yung affordability ng pagkain. Yung malapit sa sikmura talaga. Yung murang pagkain, yung kayang bilhin. Kasi pag mataas ang presyo ng pagkain, apektado ang buong pamilya, di ba? Tapos trabaho. Yun naman trabaho, yung availability ng trabaho, marami naman trabaho eh. Di ba? Dito lang sa DCRH, ang daming opening Di ba? Oo. Kaya nasa sa atin naman, ano pa? Yung peace and order, illegal drugs, ano pa? Alam na ng gobyerno yan eh. Pero alam niyo po ba mga kababayan na napakaraming mga programa ang gobyerno na hindi natin alam? Dahil hindi napapatupad ng maayos. Hindi lang natin alam. Katulad nung, ikaw ba, alam mo ba yung programa ng DOST na tinatawag na DOST Setup? Ayun ang hindi mo alam. Alam nyo, ang DOST Setup po, bago lang tayo mag-commercial na, ang DOST Setup po, ay isang klase po ng programa sa ilalim ng Department of Science and Technology, kung saan ang isa pong halimbawa entrepreneur, halimbawa ikaw Tina, meron kang bake shop, 5 taon na bake shop mo, gusto mo mag-level up, pwede doon i-apply sa program? Ang gagawin mo sa DOST setup, sabi mo kailangan ko na ng mga bagong alam ni Kong Angel to kailangan ko na ng mga bagong mixer, kailangan ko ng mga malalaking mga oven. Okay, dati makagamitan. ang oven mo kasi single lang no.
Ngayon gusto mo multiple Mas maraming plates malalagay. ang malalagay. Eh kaya lang wala ka naman puhunan. Wala kang puhunan. So, Itong DOST setup, ang tagal na po nito mga kababayan, DOST setup. Pwede kang mag-apply dyan. At pag nag-apply ka, yung DOST mismo setup, ang bibili ng kagamitan para sa iyo. Oh. At hindi ka niya sisingilin agad. So parang loan. Pagka siningil ka niya, walang interest. Zero interest. So parang kulang pala tayo sa information drive dito sa mga program. Isa pa lang yung sinabi ko na yung Tina. nga. Isa pa lang, napakarami po na mga programa ng iba't ibang departamento ng gobyerno na hindi natin alam, pero ang dami na nating nairereklamo, andyan po naman yung programa. So kailangan siguro ang gobyerno maging aggressive sa tinatawag na information drive. Correct. Para malaman ng mamamayan kung ano ba yung mga pwedeng mapala sa gobyerno, hindi yung puro dole out. Hindi puro pwede yung ayuda. puro ayuda. Kasi ito, yung binabanggit ko sa iyo na to, nangutang ka, limbawa, ng OVE, ng mixer at iba pa, na halagang kalahating milyon. Dahil hindi ka naman bibigyan ng DOST na hindi ka qualified. Oo, saka na hindi ka qualified. May qualification. Parang ICCI ka, parang nangungutang ka sa Correct, bangko. oo. So pag na-aprobahan ka, Tina, ibibili ka ng DOST kung anong kailangan mong gamit. At pagkatapos nun, sabihin ng DOST, after 1 year, mag-uumpisa na ho kayo magbayad. Yung pagbabayad mo, post-dated check. Wow. So, meaning, 36 months mong babayaran yung inutang mo, pero hindi pa sa'yo gamit. Tatatakan lang DOST yun. Amin yan. DOST Meron pa yan. pang logo nila, ganun. May logo nila until such time na makumpleto mo yung bayad. At no interest. No interest. Zero interest. Yun ang maganda. Saan ka nakakita ngayon mangutang ka sa bangko, magkano ang interest? 6%? Saka sa mga home credit, 7%? Pero ang gobyerno, merong mga programang ganyan. At may pondo yan. Milyon ang pondo. Correct. Napakalaki. Iyon po, Mr. President, baka pwedeng palokpukin nyo ang mga government agencies, sabihin, Ipaalam sa publiko. andito ang mga programa ng gobyerno na matagal na, hindi lang panahon ni Pangulong Duterte, nandiyan na yan, panahon ni Pinoy, nandiyan na yan, panahon ni GMA, nandiyan na yan. Ganun nakatagal. Ang dami-daming programa ng gobyerno na napakagaganda, hindi lang natin na-access. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:37. This time check is brought to you by Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dubit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Flash Report. Flash Report! May sunog! May sunog sa Mandaluyong. Anong nasusunog? RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Sumiklab itong sunog sa isang residential area sa barangay na Mayan sa lungsod ng Mandaluyong ngayong umaga. Partikular itong naitala dito sa isang lugar sa bahagi ng JP Rizal. Ganap na 6:40 a.m. Mabilis ding itinaas sa mga pamatay sunog ang ikalawang alarma. Second alarm na itong sunog sa isang residential area. Barangay na Mayan, lungsod ng Mandaluyong. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Pero dito sa mga dinaanan natin, mula Shaw Boulevard hanggang sa may route ng jeepney na dumadaan sa may Bonnie Avenue ay tuloy-tuloy naman at normal ang kanilang takbo. Hindi apektado ng isinasagawang tigil pasada. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash
Report! Yun, maraming salamat sa iyo, Edniel Parosa. Ang DOTR pala at MMDA, meron silang meeting ngayon kasama ang mga pulis dyan sa MMDA mismo. At ito may kinalaman naman sa transport strike. Nakibalita nga tayo sa sitwasyon dyan sa Maynila dahil may transport strike po ngayon, 3 araw. Paano na yung mga estudyante natin at iba pang mga empleyado? Meron na bang mga suporta mula sa pamahalaan para sa masasakyan nila? RH29, Boy Gonzales, coming boy! Anthony, hindi pa ramdam ng ang ilang pangunahing kalsada sa Manila ang ikinasang tigil pasada ng grupong Manibela. Dito sa Waluna Recto, maraming jeep ang mga chiperito. Karamihan ay membro ng Manibela na ang ruta Baclaran, Divisoria. Marami pa rin mga pampaserong jeep ang buwibiyahe. Gayunman, naglaan pa rin ng libre sakay ang Manila LGU at Manila Police District. Ipapakalat ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang dalawang 10-wheeler truck, isang mobile truck at pickup, habang isang truck rin at mga mobile patrol mula naman sa Manila Police District. Ayos pala yung mobile unit ng Manila Police no? Maganda eh. Oo, maganda. Oo. At para umalalay sa mga pasero, particular dito sa Blumentritt, Rizal Avenue, sa Punta Santa Ana at Nagsahan, na posibleng maapektuhan ang tigil pasada dahil sa ilan sa mga membro ay Manibela at dito ang ruta. Marami pa rin modern jeep, Anthony, tricycle, tuk-tuk, e-truck at iba pa mga traditional jeep mula sa ibang mga asosasyon ang patuloy na bumibiyahe. Normal pa rin at nakadeploy at nakaantabay lamang ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau at ng Manila Police District. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Boy Gonzales, dyan sa Maynila. Wala na ba tayo dyan, Tina, tungkol sa transport strike? Wala nang situation there. Baka dun sa, ang kadalasan dyan sa, dito sa area ni Edniel, marami dyan. Sa Baclaran area, marami din dyan. At sa Quezon City. Sa Quezon City, titingnan natin. Si Val Gonzales, wala pa rin? Wala pa. Hindi na. Sarado ng tindahan. Meron tayong makakausap, Tina. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Nakipag-usap lang tayo kay Robin Ignacio, ang Assistant Vice President ng NLEX for Traffic Operations. Robin, magandang morning. Si Katunying to, saka si Tina. Morning, Sir Tunying, Ma'am Tina, good morning po. At good morning din sa mga taga-subaybay natin ng Dos for Dos. Ano bang latest natin? Ano ba sitwasyon ngayon dyan sa NLEX? Opo, sa ngayon, yun po, maluwag pa po yung daloy ng traffic natin dito po maging dito sa area ng Marilao kung saan merong yung nasira nating tulay. Ganun din po yung Manila bound direction. So, wala pa po tayong na monitor na pag-congest sa mga area. Mabuti naman na ganun ang sitwasyon ngayong oras na to, pero kailan ba pinaka nararamdaman yung construction? Opo, yun po ay uumpisahan na po mamayang 1 PM. Meaning yung traffic, mga anong oras siya, yung heavy traffic talaga. Kung Opo, okay naman ngayon. Opo, uumpisahan na po kasi sa ngayon po mukhang mas maayos po yung daloy ng traffic po natin kumpara sa mga nagdaan na araw ng weekdays hanggang Friday, Saturday na po. Pero yun po, kung dadami pa po yung ating mga motoristang bibiyahe ngayon, maaring maranasan natin yung pag-congest pero hindi po kagaya nung nagdaan na araw. Pero yung pong binabanggit ko po na mamayang 1 PM, umpisa na po kasing iangat yung replacement na horizontal metal beam na nasira na kinat po. So kami po ay kinakailangan magsara ng additional lane. So ang matitirang lane ngayon ay ilan na lang po, Sir Robin? Yun pong dalawang lanes po yung pa northbound, yun pong dalawang outermost lanes po dito sa gitna at saka doon sa tabi po. Oo. Hindi ba nagbubukas kayo ng parang zipper lane diyan?
Yes, sir. Pagka talagang maayos naman po yung ating daloy sa southbound or malayong maiksi po yung pag-congest sa southbound, nag-implement po tayo ng zipper lane. Yung southbound, hindi naman apektado. Hindi po apektado, sir. Mabilis din po ang daloy ng southbound. Mabilis naman ang daloy ng Pero naapektuhan nga po sa ito yung pagka po tayo ay nag-implement ng counterflow or yung zipper lane. Yung zipper lane. At volume din po, doon po naapektuhan yung southbound natin. Oo. Okay. Natutuwa kami dahil yung panawagan ni Secretary Vince Dizon ay tinugon pala ng NLEX, Sir Robin? Apo, umpisa po mamayang 12, pinagplanuhan na po namin mula nung nakuha namin yung directive. At mamayang 12 noon po, yun po, umpisa na po yung pansamantalang free toll po mula po Balintawak area hanggang Mekawayan area. Pero ito po, yung mga mag-exit ng Marilao, ayun po kasama na po ito. Libre, dito sa free toll. libre na rin yun. So, para lang mas maintindihan namin. Halimbawa, galing po ako ng Mindanao interchange, ano? Galing ako Mindanao. At exit ako ng Mekawayan. Mekawayan, libre yun. Walang singil yun. Tama po yun. Sir. Okay. Walang singil. Pero pagka ang exit ko na Balagtas, paano yun? Ayun po, yung portion po ng mula po Mekawayan hanggang Balagtas, yun na lang po yung Yun na lang ang i-charge. babayaran. Ang mababayaran. Pero naka-RFID po ako Paano po yun? Opo, ano po yung kaya po, sabi ko pinaghandaan po, kaya na po sa system po namin. Kaya na sa system. So, Yes. parang ang dating nun, parang nanggaling ako ng Mekawayan pagpapunta ng Balagtas. Parang ganun, ano? Tama po. So, ang normally po ba, magkano ang bayad Balintawak to Balagtas? Balintawak to Balagtas, kung di po nagkakamali, yan yung open system po natin. Open system. Mali pala po ako. Magko-compute pa po ako sa tingin, hindi ako masyadong doon sa... Hindi, kasi ang iniisip ko, kung open system, kung sa pool yung open system, tapos hanggang Mekawayan, open system, hanggang Balagtas, open system pa rin naman pala. Ay, hindi po. Hindi na po. Ang Balagtas po, meron pong, ano na po yan, kaulakulan na yung closed system na po natin yung hindi ko lang po sigurado yung pero in essence po yung ating open system, yun po yung free toll po niya. Yun ang libre, yun. So lahat ng pasok, normally kasi pagpasok mo bayad ka na lang sa magkano yung minimum diyan sa Robin? Yung sa ngayon po 79 po yung open system po. So in other words, lahat ng motoristang dumadaan ngayon libre na 79. Apo, yung ating pa-northbound po. Sa yung northbound. Ito po ay hanggang kailan? Mula mamayan 12 noon hanggang kailan po? Hanggang matapos po or hanggang ma-open po lahat yung lanes dun sa affected po na area sa Marilao. Hindi, teka muna. Tama ba sinabi ko 12 noon ngayon? Yes po. 12 noon po today. Tuloy-tuloy po yan hanggang ma-open po namin lahat yung lanes dun sa may... Marilao area, yung affected area. Yes, opo. Ano po ang timeline ninyo sa pagbubukas ng lahat ng lanes? Opo, dahil napabilis po yung pag-fabricate po nung metal beam na mag-umpisa na po yung pagkakabit, tinitingnan na po namin yung 11 p.m. po ng March 28 na matapos po yung pagkakabit nung metal beam at saka yung pagsaayos naman po dun sa pavement sa taas na po nung tulay. So, bago matapos ang March, ano? Opo, tama po sir. Actually, yung March 28, kung di ako nagkakamali, itong Friday po na to, darating na Friday. Darating na, itong Friday, open na lahat ng lanes? Bali ano na po yun, Saturday na po yung madaling araw ng Saturday. Okay. Hanggang halos hating gabi po yung ine-expect po natin. Pero yun nga po, kung talagang matapos po ng earlier than mas maigi. Saturday po na bago mag midnight, maaring mabuksan na po natin. Mas mainam, ano? Okay. Natatawa lang kasi ako dun sa, pasensya na kayo at hindi nyo naman problema to. Meron kasing mga politiko na nagsalita, narinig ko nagsalita, mga politikong taga Bulacan, magkagalit, dapat daw, mabilis ang response, etc. Sa loob-loob ko. Sino ba may gustong may mabunggu yung tulay na yon diyan sa may Marilao?
ang may problema doon yung dumadaan na motorista sige nga, ikwento niyo sa amin, ang vertical clearance pala niyan ay 4.27 meters. Okay? 4.5 po, sir. 4.5. 4.27 yung inaalaw nating para makadaan. Yung truck po, pag gumagalaw, ano pa po yun eh. Aha. Kung isagad mo na 4.5, tatama pa rin po yun. Kaya ang safe na maximum height po ay 4.27 po. Okay. So dapat ang dadaan dyan hanggang 4.27 lang ang height. Correct po. Opo. Sir Tony. Pero ang dumaan dyan, gaano katangkad? Ang dumaan po ay 4.9 meters po. Kasi Ay, sus Maria. container truck po yun na meron po siyang load na cylinder tank po. So yung cylinder tank po yung nakatama po doon sa bridge. Nandun na po tayo. Bakit po ba nakapasok sa NLEX yung ganung kataas na truck? Opo, dito nga po sa mga pasukan, meron po tayong nakalaan para sa trucks ano po. And in fact, meron po kaming system na mga height detectors ano po. Na mataas po sa 4.27, mag-a-alarm po yung system. So ipo-pull over naman po ng mga tao namin para i-verify po yung ano niya kung 4.27 o mababa po. So yun po yung ginagawa araw-araw po ano. Pero itong truck na to habang busy po yung aming mga personnel doon sa lanes, yung outermost lanes para sa truck, dumaan po siya doon sa lower lanes po. So doon po nakalusot, sir. Meaning doon gumit na. Opo, tama po, sir. Pumesto sa overtaking lane. Opo, maaaring pagpasok niya nasa overtaking lane na po siya. Oo. Hindi ko kaya maigi na pagpasok pa lang sa interchange ay masakote na. Hindi ba pag galing ako ng Mindanao Avenue, hindi ba meron na kayong doon? Panukat? Wala pa ba kayong measuring tape doon? Actually, meron kaming mga tao, sir, pero yun nga po, yun pong ginagawa na namin ngayon. Naglalagay na po kami ng mabababang gantry para sa mga class 1 lang. Oo. Yun nga po, ginawa natin sa Karuhatan po ngayon, 1-2 gabi pa lang po, nabundol na ulit ng truck. So, ibig sabihin talagang, yung iba po ay nagpupumilit pa. Kaya nga, dapat siguro maging stricto po kayo doon. Meron tayong ibang mga kababayang negosyante, may mga tracking na yan, na naghahanap buhay din naman sila. Pero tingnan nyo yung perwisyong inabot niyan. Opo. So, mula po ngayon talagang mag-intensify po kami sa pag-filter ng mga ganyang matataas. Ang laki po ng perwisyo, hindi lang sa NLEX kasi gaano kadaming pera ang mawawala sa inyo. Nakwento nyo na ho ba kung say in 1 week, libre po, walang babayaran na sa open system yung gaano karaming sasakyan po yan? Maaaring malaki yung amount po as of now. Wala pa po ako at hand. Oo, wala pang estimate. Pero ang sinasabi natin, dapat napakasimple lang naman nung patakaran na yun. Bakit ba hindi masunod, ano? May pananagutan po ba yung tracking? Opo, actually, may naka-file na case na po na against yung driver po. So, along the way, yung sa kaso na yun, masasama po talaga yung owner po ng truck. So ididemanda nyo rin yung may-ari ng truck? Opo. Okay, so ang importante po dyan, meron po kayong ginagawa at sana wag na po maulit ito. Manawagan na rin po tayo dun sa ating mga kababayang motorista na sumunod sa mga batas trapiko. Salamat po, Sir Robin Ignacio. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po, Sir Tuning. Magandang umaga po. Si Ginoong Robin Ignacio. But dito Senior Manager for Traffic Operations pa lang siya. Na-promote na daw to Assistant Vice President na raw si Sir Robin Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna kasama si Tina Nolasco na umalis na. Nagkakapi-kapi lang. Sige, babalik kami pagkalipas ng 2 araw. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent.
Tonying at ka Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Yon. Oy, Kuya Dave Pahilga. Happy birthday sa'yo, Kuya Dave Pahilga. Kumusta ba si Congressman Brian Yamsuan ng Parañaque? Congressman Brian Yamsuan, maganda morning. Binabasa ko tong column ni former Chief Justice Artemio Panganiban sa Philippine Daily Inquirer ngayon. Alam niyo, dapat ito ay mabigyan din kung nakikinig sa atin ng mga abogado na tumutulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maganda tong mga puntos na ibinigay ni former CJ Panganiban. Sabi niya, yung daw pong pag-question pa sa validity ng arrest ni Tatay Digong, baka magpahaba pa sa proseso. Yun ang sabi po ni CJ Panganiban, ano? Dahil sa imbis na merong ibang talakayan, baka yun po ang talakayin pa ng ICC. Sabi nga po ni CJ Panganiban ay ganito. I think questioning the validity of the alleged kidnapping of Duterte is a long shot. Long shot daw po yun. As the ICC had already settled that issue in similar other cases. So meron na po palang mga kaparehong mga issue sa iba pang mga border ng ICC in the past na kumpo nasagot na yan. So sabi nga po niya baka magpa-delay pa sa mga ginagawa ng ICC. Ang mungkahi niya, ito mga abogado ni PRRD, ang mungkahi niya ay tutukan ang issue ng jurisdiction. Ang issue ng jurisdiction ng ICC. May jurisdiction pa ba ang ICC sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi dun sa punto na hindi dapat makialam ang ICC sa problemang internal ng Pilipinas. Hindi po dun sa punto na yun eh. Ano po yung binabanggit niya na jurisdiction issue ng ICC sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito ang gandang punto nito Meron po palang 2 taon na prescriptive period. 2 taon na prescriptive period para po mamalagi ang jurisdiction ng ICC sa dating Pangulo. Tayo po ay ang Pilipinas po ay nag-withdraw sa ICC noong March 17, 2019. March 17, 2019, tandaan niyo po yung petsa. March 17, 2019. Parang anniversary. Parang anniversary yun, ano? Parang anniversary last week. March 17, 2019. Ngayon, noong May 24, 2021, yung dati daw pong Chief Prosecutor ng ICC na si Fatou Bensouda nagpetisyon dun sa pre-trial chamber for authority to conduct a preliminary investigation prevailing in the Philippines. At nagdesisyon po ang PTC, itong pre-trial chamber, noong September 15, 2021. Ibig sabihin, lampas na po dun sa 2 years na prescriptive period. Nag-withdraw po tayo, ang sinasabi po ni Chief Justice Panganiban, nag-withdraw tayo ng March 17, 2019 sa ICC, ang desisyon para mag-imbestiga dito po sa Pilipinas ay September 15, 2021. Ibig sabihin,
lampas na po ang 2 taon. At sabi po ni Chief Justice Panganiban, ito ang dapat natutukan ni Duterte and his lawyers. Because if Duterte and his lawyers can convince the ICC that the 2-year prescriptive period has been breached, maaari daw pong makalaya na ang dating Pangulo on a motion to dismiss or its equivalent pleading. Yun ang tip ng dating Chief Justice natin, Artemio Panganiban. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2! 2 por 2! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, Oras. Direk Kapopoy. Engineer Tony Nanggel, 12 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, 3 araw na transport strike nagsimula na. Face-to-face classes sinuspinde ng ilang kolehiyo at universidad. Senator Amy hindi binanggit ni PBBM sa campaign rally ng Alyansa sa Laguna. Mga empleyado ng BARM tatanggap ngayon ng 10,000 pisong Ramadan bonus. 5 Chinese nationals na POGO workers na aresto ng BI. Police vlogger na kinasuhan sa viral na pagbanat kay PBBM at PNP sa social media, may mood swing issue. Hindi nga ba? Ang tagal na niyang sinasabi na. Ang tagal nang binanggit sa atin yan. Hindi nga ba? At ito naman, ilang bahagi ng NLEX isasara ng 5 araw para sa repair ng Marilao Bridge. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. 19 na kolehiyo at universidad sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Bulacan ang nagsuspende ng face-to-face classes sa pagsisimula ng 3 araw na nationwide transport strike. Gayunman, tatapatan ito ng Department of Transportation, MMDA at LGU ng libreng sakay at dagdag na mga tren at bus sa EDSA busway upang hindi matigil masyadong maramdaman ng mga commuter ang tigil pasada na tatagal hanggang Miyerkules. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, may mga hakbang silang inihanda upang matugunan ang epekto ng protesta sa mga apektadong commuters. Kaugnay nito, hinimok ni Dizon ang mga transport group na makipag-dialogue sa kanila sa halip na magkilos protesta. Hindi naman lalawak sa tigil pasada ng manibela ang kalyado nitong piston. Kaugnay ng balitang yan, hati ang hanay ng mga transport group sa bansa. Kaugnay ng tigil pasada na ikakasanga ngayong araw. Ito'y matapos hindi makiisa ang 5 malalaking grupo laban sa Public Transport Modernization Program ng gobyerno. Partikular na rito ang Enormous 5 na kinabibilangan ng Pasang Masta, Altodap, Akto, Busina at Kuroda Transport Service Cooperative.
Naniniwala ang 5 grupo na wala namang patutunguhan ang tigil pasada at maapektuhan pa nito ang taong bayan. Git ng mga ito, hindi solusyon ang pag-asagawa ng tigil pasada para matugunan ang maraming problema sa sektor ng pampublikong transportasyon. Una nang umapela ang tanggapan ng DOTR sa mga lalahok sa welga na makipagdayaglo na lamang para mapag-usapan ang kanilang mga hinaing. Bukod tanging si Senator Amy Marcos ang hindi binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapakilala ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa kanilang kampanya sa Cavite. Iti kahit pa parehas namang absent sa nasabing kampanya ang kapatid at si Congresswoman Camille Villar. Ito na rin na ikalawang pagkakataon na hindi sumipot ang senadora sa kampanya ng Alyansa matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senadora, okay lang sa kanya ito dahil sinabi naman niya noong una na baka mauwi sa away ng dalawang panig ang nangyaring pag-aresto ng ICC sa dating presidente. Paliwanag ni Senator Amy, ayaw niyang maipit kaya tumakbo siyang independent at ang pagpunta niya sa rally ng Alyansa noon sa Ilocos ay para sa kanyang anak na gobernador. Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Ang tinig ni Senator Amy Marcos. Inihayag naman ni Quezon City Police District Spokesperson Police Captain Feby Madrid na mayroong mood swing issues ang kinasuhang police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas. Ayon kay Madrid, mayroong record ng mood swing si Fontillas noon pang 2023 kung saan ay may mga naging issue na dito sa dating unit kung saan siya naka-assign. Nilinaw naman ni Madrid na may nilabag sa batas si Fontillas matapos siyang mag-ingay sa social media habang naka-uniforme ng pangpulis. Una na rito, sinampahan na ng kasong sedisyon si Fontillas dahil sa kanyang mga ginawa kahit pa formal na itong bumalik sa trabaho at nangakong hindi na muling magpo-post sa social media ng seditious comments. Alas 7:18 na ng umaga, inanunsyo po ng North Luzon Expressway Corporation NLEX ang pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi sa ilalim ng Marilao Interchange Bridge sa loob ng 5 araw dahil sa gagawing pagkukumpuni. Dahil dito asahan na ang matinding traffic sa lugar dahil sa pansamantalang pagsasara nito simula 1:00 ng hapon ngayong Lunes hanggang alas 11 ng gabi sa Biyernes, March 28. Ayon sa NLEX, maaari namang daanan ng mga motorista ang leftmost at rightmost lanes. Pinayuhan din ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para hindi maipit sa mabigat na traffic. Samantala, tiniyak ni senatorial candidate Camille Villar ang patuloy na pagsulong sa mga hakbang na lilikha ng oportunidad para sa mga kababaihan at magtataguyod sa karapatan ng mga ito. Itong binigyang diin ng mambabatas sa kanyang pagdalo sa Women's Month celebration sa Balanga, Bataan. Ayon kay Villar, pagkakataon ang buwan ng mga kababaihan para kilalanin ang mga nagawa, lakas at kontribusyon ng mga ito sa buong mundo. Bilang isa rin anyang anak, ina at mambabatas, nauunawaan niya ang iba't ibang tungkulin ng babae sa bahay at sa trabaho kaya tututukan niya ang kapakanan ng mga kababaihan. Kabilang na rito ang pagsulong sa libreng medical at hospitalization benefits para sa mga mahirap na babae, maternal at reproductive health. Naniniwala ang mambabatas na kapag empowered ang kababaihan, maayos at magtatagumpay ang pamilya. Alas 7:19 na ng umaga, arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng 5 Chinese na una nang napaulat na sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Nahuli ang mga ito habang sakay ng bangka malapit sa Laguyan Island sa Tawi-Tawi at tangkang tatakas patungong Sabah, Malaysia. Baka ito yung dinadaanan ng mga tumatakas, ano? Nagpupunta sa ibang... Involved sa Pogo.
Hindi ba ito rin dinaanan Ni Go. ni Alice Go? Batay sa report, nagkaaberya ang bangka na sinasakyan ng mga ito kaya sinita ng mga otoridad sa Bangsamoro. Makatatanggap ng Ramadan bonus na nagkakahalaga ng 10,000 pesos ang libo-libong Muslim at Kristiyanong empleyado sa iba't ibang ministries at support agencies sa BARM. Kinumpirma ito ng bagong talagang Chief Minister ng BARM na si Abdul Rauf Abdul Makakuwa bilang pagtalima sa executive order na nilagdaan noon ng nakalipas na Webes. Sa klaw ng Ramadan bonus grants ang mga career service employees, mga contractual at job order workers ng regional government. Susunod! Tito Boy! Standby lang sa ating mga RH reporters. Meron pong update sa transport strike at meron din namang mga enormous 5. Yung pabor naman sa public transport modernization program. At yung mga yung mga trolls, mga vloggers, yung ipinipilit na nakakulong si First Lady sa LA. Hanggang ngayon. Alam mo yung mga tao talaga, Tina, halimbawa, magpaliwanag ka, di nagpaliwanag ka. Hindi totoo yan. Yung bang Ayaw tumanggap. Basta kung ano yung unang narinig, maniniwala na. Ay, nako, maniwala ka sa iba nating kababayan. Hindi! Edited yan. Hindi, magsalita ka. May nagsasalita nga. Hindi, luma na yan. Di mo alam sa lulugar eh. Ala talaga to mga to. At napanood mo ba yung hearing ng Kongreso dun sa yung TRICOM? Oo. Saka nakakita ang vlogger, kung daw, parang wala silang pakialam sa katotohanan. Damdamin daw niya yun eh. Sarado ng isip. Oo, may mga ganun pa. Yung iba naman nating mga kababayan, naniniwala. Nakakalungkot. Ay, anak ng bakang dalaga. Oh. Ano na nangyayari sa bayan natin? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:22. This time check is brought to you by Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Alas 7:29 na ng umaga. Puntahan na natin ang ating mga RH reporters. Unahin natin si Edwin Duque. Ano ba sitwasyon sa Caloocan sa transport strike? Ramdam na ba dyan ang ating mga kababayan? Edwin, 2-3, go, go, go! Yes, katunyag na monitor na ng Traffic Bureau at ng Philippine National Police yung ilang paikot-ikot na rito sa monumento. Kaya dumating yung persa ng Northern Police District para sila yung magbantay kung sakali. Dahil ayon sa LTO kanina lang, inasahang alas 8 ngayong umaga ay magtipon-tipon yung tatlong grupo ng transport group dito sa Monumento Circle upang mapigilan yung pagbigat ng daloy ng trafiko. Sa ngayon ay andito ang MMDA, ang LTO, ang PNP, ang DPSTM dito sa palibot ng Damba na Ligat Andres Bonifacio kung saan ay dito sinasagawa katunying yung ganitong event ng transport crew kapag may ganitong hinaing sa lipunan. Sa ngayon ay medyo mabigat na rin yung daloy ng trapiko lalo na yung nanggagaling ng MacArthur Highway. Bagamat hindi naman random yung kawalan ng namamasada dahil marami na papapasero jeep. Pero sabi nga, inaasahan kapag nag-umpisa yung transport rally dito sa monumento ay maapektuhan yung ibang sumasakay patungo rito sa monumento para tungo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yating update mula pa rin sa Caloocan, Naris 1-3. Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Alas 7:31, samantala, meron namang mga malalaking transport group na sumugod sa tanggapan ng LTFRB. O bakit naman? Alamin natin mula kay RH Val Gonzalez. Come in, Val!
Anthony, nagtitipon-tipon ngayon dito sa harapan ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at LTO. Itong iba't ibang mga transport group, ito ay para ipakita raw yung laki ng kanilang bilang na sumusuporta sa Transport Modernization Program ng gobyerno. Itong grupong Enormous 5 na kinabibilangan nitong Pasang Mazda, nitong Altodac, nitong Busina, nitong Kuroda at iba pa ay mag-isang oras nang nandito sa may pinaka-gate mismo ng tanggapan ng LTFRB. Sabi ng grupo, matagal na raw silang tumaya sa modernization program kaya hindi na sila papayag pa na bawiin ang naumpisahan ng gobyerno na ang gobyerno din mismo ang nagsulong. At itong grupo na nandito ngayon sa harapan ng LTFRB, lalapitan ko lang isang maikli lang Anthony, ay itong si Ka-Obet ng Pasang Mazda. Ito, sinabayan po ninyo yung grupo na nagsasagawa ng kilos protesta. Anong ibig sabihin nito, Ka-Obet? Hindi po kami sumasabay sa kaguluhan ng kabilang grupo. Ang amin pong ginagawa rito ay kabutihan ng mamamayan, kabutihan ng mga nakisa sa programa ng PTMP. Ganun po ang aming programa. Hindi po kami nakikisa sa programa ng kabilang grupo na walang direksyon. Kami po ay nandito ngayon upang ipahayag sa ating kagalang-galang na Pangulo, sa ating Kalihim ng Transportation Secretary Vince Dizon, ang suporta ng mga nandito tungkol dito sa PTMP. Ang pinabanggit may mga pinagtatalunan bilang ng mga nag-consolidate na. Anong masasabi mo rito, Kaudet? Well, kung yun ang mga nagiging datos na batihan at sinasabing 42% lamang ang nag-consolidate at 41% ay hindi pa consolidated, yun po yung inaayos ngayon ng LTFRB. Sapagkat yan din ang dahil namin sa pag-dialogue namin kay Chairman na gaana na ang mga dokumentong kailangan sa consolidation process na hindi na dapat kahirapan pa ang mga operator na nagkaisa na nagforma ng korporasyon o cooperative, kundi bagos ayusin lahat yan sapagkat ang lahat ng operator ay interesado dito sa PTMP. Okay, maraming salamat si Ka-Obet ng grupong Pasang Mazda at ang parang grupo Anthony Aquina ay wag na raw hintayin pa ng gobyerno na silang tumalima mismo sa pamahalaan ang magsipagtigil naman sa pamamasada. Mula rito sa Kapanang, istabi nyo dito sa Quezon. Val. Yes, Anthony. Parang may nakita akong nakasulat dyan na wag politikahin ang si Balbuena yata yung tinutukoy doon, parang gano'n. Ito, may nakalagay dito, manibela, wag gamitin sa politika ang issue ng public Utility Vehicle Modernization Program. Yun yung kanilang mga nakapalagpag na mga panel dito. At ang binabanggit pa, marami na kaming consolidated, huwag ninyong hintayin na kami naman ang magtigil pasada. At yung iba pa ay puro pagsuporta sa Public Transport Modernization Program at pagsuporta rin dito sa nakaupong pinuno ng LTFRB na si Chairman Guadis na gumanda raw ang buhay. Hindi kaya kinikilig si Chairman Guadis dyan? Baka kiligin si Chairman dyan? Hindi ko alam kung saan, hindi ko alam, Anthony, kung saan dadaan si Chairman dahil itong pinaka-harapan mismo. Makikita niya talaga itong mga banderitas na mga nakabalagbag dito ay talagang kikiligin siya kung siya papasok ngayong umaga. Yan yung mga nakabalagbag dito na inaayos na raw na gumanda ang buhay ng Transport Modernization Program kaya't wala daw dahilan na silang mas nakararami na tumaya at tumalima sa gobyerno ay biglang magbabago o hindi tutuloy yung modernization program. Mula rito sa Kapalang Establishment dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita, Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH. Pangunahing balita. Ongoing na po ang press conference ng DOTR Secretary Vince Dizon, MMDA Chairman Don Artes at mga kinatawan mula sa PNP at iba pang government agencies diyan po sa MMDA Command Center
ito po'y may kinalaman dito sa transport strike nga na gagawin ngayon o ginagawa ngayon ng ilang mga transport groups. Pero isa po ang klaro doon, mula daw po ngayong araw na ito ay magdadagdag ng bagon at magdadagdag din ng isang oras, magdadagdag ng isang oras sa MRT 3, So yung gabi, dadagdagan po ng isang oras ang MRT 3. At ngayong araw din daw po na to, ang LRT 1 ay magdadagdag daw po ng train para po ma-accommodate yung po maapektuhan ng transport strike. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:37. This time check is Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Kilalanin ang mga tatakbo ngayong 2025 midterm elections sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview. Live sa Damdaming Bayan, alas 8:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apil. Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Flash Report. Flash Report! Matindi pala yung sunog na yon sa Mandaluyong, Tina. May namatay. Meron daw pong isang 3 taong gulang na namatay sa sunog diyan sa Mandaluyong. Abangan po nyo ang follow-up report dyan ni RH52 Edniel Parrosa.
Flash Report. Flash Report! Ako? Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang Balita! Hinamon ng Malacanang na magpakita ng ebidensya ang mga nagsasabing edited ang bagong larawan ni First Lady Liza Araneta Marcos na nakapost sa kanyang social media account. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos na kumalat sa social media ang larawan ng First Lady sa isang meeting ng Asian Cultural Council sa Pangarap Clubhouse sa Malacanang. Sa larawan, makikitang nakasuot ng kulay asul na dress at nakaupo sa dining area ang First Lady kasama ang kanyang mga bisita. Ilang mga netizen ang nagsabing edited ito dahil masyado nilang maliit ang unang ginang sa larawan at mistulang nakatayo. Tugon naman dito ni Castro, madaling mag-pretend na alam ng mga fake news vlogger ang lahat, kaya't hamon niya rito ay magpakita ng beripikadong ebidensya. Nagsimulang questionin ng ilang netizen ang kinaroroonan ng unang ginang matapos ang claim ng ilang vlogger at vlogger na nakakulong daw po ngayon si First Lady Marcos sa Amerika. Itinanggi naman ito ni Castro at sinabing nakauwi na sa bansa ang unang ginang noon pang March 10. Samantala, mayorya ng mga Pilipino ang nagsasabing magulo ang politika sa Pilipinas. Ito ang lumabas sa ikanasang survey ng Pulse Asia mula February 20 hanggang February 26 ngayong taon. Sa resulta, 37.9% ng mga Pilipino ang nagsabing magulo ang politika. 17.3% naman ang nagsabing pera-pera na lang ito. 10.9% ang nagsabing watak-watak, puro awayan o walang pagkakaisa. Ilang percent yung nagsabing pera-pera? 17.3%. 17.3% lang? Konti yan. Konti pa. Konti yan. Oo. At eto, 5.8% naman ang nagsabing talamak ang dayaan o vote buying, habang 4.2% ang naniniwalang maayos pa rin ang politika sa bansa. Itinanggi ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III na nag-a-apply para sa asylum sa China ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng mga ulat na hindi umano inaprubahan ng aplikasyon ng dating Pangulo para sa asylum, kaya't napilitan itong umuwi sa Pilipinas mula Hong Kong. Ayon kay Bello, kasama siya sa pagpunta ng dating Pangulo sa Hong Kong at nagkaroon din sila ng pagpupulong doon pero hindi na pag-usapan ang pag-a-apply sa asylum. Sinabi pa ni Bello bilang isa sa abogado ni Duterte, malalaman niya kung plano nitong mag-apply na asylum pero walang ganitong napag-uusapan. Ipagpapasa Diyos na lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kapalaran sa gitna ng paglilitis ng International Criminal Court. Ito ang ipinaabot na mensahe ng dating presidente sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa harap ng mga reporter at supporters sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, kahit anong pagtalunan ngayon sa Senado, hindi na rin naman maibabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo dahil hawak na ito ng ICC at makalalabas lamang siya sa pamagitan mismo ng sistema ng ICC. Gayunman, git nito hindi sila susuko sa kinaharap na hamon. Matatanda ang nagkasa ng pagdinig ang Senado sa paraan at proseso ng pag-aresto kay Duterte at ang pagsuko ng Pilipinas sa dating presidente sa ICC. Kung maaalala, noong 2018 din, tinawag ni Duterte sa kanyang talumpati sa Davao na stupid ang Diyos. Talagang pinaalala mo pa yan sa balita mo. Sino ba nagsulat niya? Si Tina. Si Tina. Yung bang para mong dinidiin dyan na ang sabi ng dating Pangulo, ipagpapasa Diyos. Ipagpapasa Diyos, pero tinawag niyang stupid ka. Oo. Parang ganon? Ganon ba ang sinasabi mo? Yun. Ikaw ba nagsulat nun? Throwback. 7:51 ng umaga.
Humingi tayo ng detalye sa ulat ni Edniel Parosa na meron pong batang namatay sa sunog sa Mandaluyong. 52 Edniel Parosa, kami Edniel. Ngayong Lunes na umaga, Jerry at Anthony at Tina, kumpirmadong patay itong isang 3 taong gulang na batang lalaki matapos matrap dito sa sunog sa barangay na Mayan. Sakop ito ng lungsod ng Mandaluyong. Ayon sa Bureau of Fire Protection Mandaluyong na ating nakausap kanina, nakita na yung kamay nitong batang biktima pero hindi pa ito mahugot dahil patuloy sa pagpapula itong mga bumbero at nakataas pa rin itong ikalawang alarma dito sa binabanggit nating insidente. Ang nakatukoy yung nakakilala doon sa identity ng biktima ay yung mismong ama niya na nasugatan din batay rito sa nakausap nating BFP officer. Itong nasusunog na lugar, bahagi pala ito, Anthony, ay warehouse o malaking bahagi nito ay warehouse ng mga karton dahilan ng napakalaking apoy. Karton, ang daling masunog kung saan namatay yung isang bata, yung parehong tahanan din kung saan sinasabi nagsimula yung sunog ay isa palang litsunan. Magkakatabi ito, residential area, isang warehouse na tinutupok ngayon ng apoy at yung pinagmulan ay litsunan na tago at hindi alam ng ilang sa mga residente. Nakita ko lang yung may-ari ng warehouse, saglit lang. Kuyang, ikaw may-ari ng warehouse ito, warehouse? Hindi po. Warehouse? Apo, warehouse po. Anong warehouse na yan? Recycle packaging po, mga kartunan. Recycled materials? Recycle. Binabanggit nyo saan nagsimula pa sa inyo ba? Kayo pinaka-damage siya? Sa litsunan po nagsimula Litsunan? Tapos gumapang papunta sa amin. Kilalang litsunan ba ito? Naririnig ko kanina parang dapat matagal na pinatigil. Hindi ko po alam Bigla lang gumapang papunta sa amin. Diyan nagsimula po? Apo. Tinig nung isa dito sa mga nakatutok, yung sinasabing may-ari nung pinaka-warehouse. Sa ngayon, nakapokus yung pangapamatay sunog dito sa pinaka-bodega sapagkat yung pinaka-litsunan kung saan sinasabing nagsimula yung apoy ay usok na lamang yung nakikita. Pero hindi pa rin ibinababa ng BFP ang second alarm dito sa binabanggit nating lugar. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat pa sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Teka muna, ako may babasahin pa pala dito. Inatasan po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng isa sa licensee nito na i-pull out ang advertising sponsorship nito sa isang online TV program na nagtatampok ng mga babaeng walang bra, mother. Totoo ba to? Yung programa ay itinatampok ang mga babaeng walang bra. Kaya pinapupull out po ng PAGCOR. Sabi po ni Attorney Jeremy Luglug, PAGCOR Assistant VP for the Electronic Gaming and Licensing Department. Kaagad nilang tinawagan ng concerned licensee matapos ipaalam sa PAGCOR ang isang online podcast tungkol sa sponsorship sa controversial na TV show na pinangungunahan ng isang sikat na aktor. Sinabi po ni Luglug na hindi nila kukonsintihin ng katulad na advertisement ng sino man sa kanilang licensee na ang show ay nakatuon sa sex. Mga babaeng walang bra. Nilinaw din po ng opisyal na hindi pagmamayari ng licensee ang nasabing show na nagtatampok ng halos hubad na mga babae na tulad na ipinapakita sa online podcast at ang nasabing licensee ay isang Pilipino at hindi isang dayuhan tulad ng napabalita. Itinanggi rin ni Atty. Luglug ang pahayag ng maraming kabataan ng nalululong sa pagsusugal dahil sa ang mga adult lamang ang may access sa gaming sites, gayon din sa electronic wallets na ginagamit sa pagtaya. Ay, Kuya Romel Sitin, maganda morning. At kay Kuyang Elmer Ngo, kumusta na po kayo? Binabati pala natin si Alex Iyala, ang ating kababayang tenista. Isip-isipin nyo, tinalo po niya ang Australian Open champion, number 25 sa buong mundo. Tinalo po niya ito, si Madison Keys sa Miami. Ito po ang pinakamatinding panalo ng ating kababayan na si Alex Iyala. Yan ang mga laro namin tennis Ay, baka gusto nyo na magpalit ng bubong ng bahay
Buti na lang may bubong na maasahan, gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. Bilis ng oras, ano? Mabilis, kaya magpapaalam na ako. Ay, dun po sa mga nanonood sa atin, wag na kayong magtampo sa amin. Wag na kayong magtampo sa amin. Kung marami man kaming commercial, matuwa kayo dahil sa may pambayad po kami ng kuryente sa mga empleyado. Opo, hindi naman mabubuhay ang ating pong palatuntunan kung wala pong mga advertisers. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga patuloy na nagtitiwala po sa DZRH, sa MBC sa kabuuan, MBC Group. Dahil po sa inyong paglalagak ng tiwala sa amin, ay tuloy-tuloy po nating napaglilingkuran ng ating mga kababayan. Sabi nga nila, ang sukatan ng pagtitiwala sa isang palatuntunan ay ang dami ng commercial. Kaya mag-enjoy na lang din po kayo sa commercial. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! And let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on. This time check